In this video, mag-review lang tayo ng isang mainit na crypto project sa area ng RWA, ang Mantra. One of the best performer na altcoin ngayong taon. Alamin natin kung anong meron dito sa project na ito at good kaya ito for long-term hold. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So si Mantra, na-launch ito noong 2020 pa under the name of Mantra DAO na nag-e-emphasize ng decentralized governance. Ang vision ng project ay para i-empower ang mga users by allowing them to participate in decision making para sa future ng project. And initially, ang focus nito ay makapag-provide ng staking, lending, and borrowing services na alam naman natin na components ng DeFi. Nung panahon kasi na yon, namamayagpag ang DeFi, ito yung panahon nila Terra Luna at nandito yung interest ng mga tao. At noong 2023, nagkaroon ng rebranding dito, tinanggal nila yung name na DAO to signify a broader vision. At ang ipinasok nila dito ay ang integration ng real-world assets, regulatory compliance, and institutional partnership. So dito nagsimulang umangat ulit si Mantra. In 2021 bull market, pamilyar na ako dito kay Mantra. May hold kasi ako nito at hindi umangat yung value niya. Ni hindi umabot ng $1 per coin. Hanggang pumasok yung bear market noong 2022, isa ito sa mga coin na nakalimutan ko na kasi walang ganap. At nagulat na lang ako, nabuhay siya noong 2023. So sino naman ba ang founders ng Mantra? Co-founded ito ni John Patrick Mullen and Will Corkin. Parehas na mayroong strong background sa finance and blockchain. Kaya rin siguro nagawa nilang mag-transition from DAO to RWA. At marami ding nag-invest dito sa project at ang pinakahuli nga ay nangyari noong March 2024. Naka-receive ang project ng $11 million funding led by Shuruk Partners, isang prominenteng venture capital firm based in the Middle East and North Africa region. Technology and use case. Ang Mantra, built ito sa Cosmos SDK. So meron itong sariling blockchain, ang Mantra Chain, na designed for interoperability and scalability. Ang mga key technological features kapag ang isang project ay built on Cosmos SDK ay ang Inter-Blockchain Communication Compatibility or IBC. Ibig sabihin, nag-e-enable ito ng seamless interaction sa iba pang blockchain within the Cosmos ecosystem. Ang Mantra Chain, nagsusupport din ito ng COSM-WASM kung saan makakapag-create ang mga developers ng flexible and secure smart contracts. Dito gumagawa ng mga dApps. At scalable din ito na kayang mag-handle ng 10,000 transaction per second. Ang use case ng Mantra ay malawak din: staking, lending and borrowing, governance, and real-world asset tokenization. At dahil sa patuloy na paglago ng RWA sa crypto industry, although hindi na ito bagong project, nakuha nito yung atensyon ng mga crypto investors. Ngayong 2024, marami ding nangyari dito kay Mantra, dahilan kaya patuloy ang pagtaas ng value nito. At dahil maganda ang takbo ng market ngayon, din nagbe-benefits talaga dito si Mantra. Sa latest development nito, kakalaunch lang ng Mantra mainnet noong October 2024. Masasabi natin na a major milestone of a crypto project dahil nag-live na ang mainnet nito. Dito nagumpisa yung paggamit ng tokenization of real-world assets like real estate, stocks, and other tangible assets ay pwede nang matokenize and traded on Mantra. Yung IBC compatibility nito nagagamit na rin, and other blockchain in the Cosmos ecosystem ay meron ng communication. Bukod sa pagla-launch ng mainnet ay yung partnership nito sa Google Cloud. Nangyari din ito noong October 2024 kung saan nag-announce ang Mantra patungkol sa partnership nila with Google Cloud. At ang collaboration nila na ito ay magbibigay sa Google para maging primary validator and infrastructure provider for Mantra Chain. At magbe-benefits dito si Mantra that could enhance scalability and reliability, mag-i-improve yung developer tools and resources nila. At syempre, yung tiwala ng mga institutional investor sa Mantra ay tumaas din. Sa RWA sector kasi mataas ang interest dyan ng mga institutional investor, at kung nakikita nila na maganda ang ginagawa ng project, nagre-reflect yon sa price ng coin. Mas lalong hihila yon ng mga investor to further enhance the capabilities of the project, at patuloy din na lumalago ang ecosystem nito, like meron na silang omni-staking and cross-chain lending and borrowing. Tokenomics naman ito sa ngayon nasa 3 billion market cap na
naglalaro yung market cap. Around $4 per coin. Total supply is 1.7 billion. Then ang nasa circulation sa ngayon ay around 900 million. Kung hindi magbabago yung nasa circulation, kung ikukumpara natin ito sa mga nagrally last bull market kung saan si Shiba Inu ay umabot ng 41 billion ang market cap, si Avalanche nag-peak yun ng 30 billion market cap. At kapag naabot ni Mantra ang level na yan, 30 billion market cap, then $30 per coin is possible in this cycle. Yun lang ang aking speculation. A bit realistic level based on history. Maaaring mas mataas pa dyan kung talagang magbo-boom yung RWA ngayon. Last cycle kasi mga DeFi, NFT, play to earn. Ngayon it could be RWA, AI, meme. Hindi naman nawawala ang meme coin. Laging merong meme coin mania. In a bull market dito sa crypto, ang liquidity kasi umiikot yan. Normally si Bitcoin muna ang unang nagpapump, then Ethereum, major alts at iba pang mga altcoin. However, sa panahon ngayon, nag-iba na yan kasi napakadami ng altcoin sa market. So after mag-pump ni Bitcoin, magpa-pump yung ibang mga meme coin. Then utility coin, yung liquidity kalat-kalat na. Kaya very unpredictable na siya. So it's a battle of attention. Kaya I think yung alt season na sinasabi ng iba, mangyayari siya pero hindi sa lahat ng token. Hindi na natin mararanasan yung altcoin season na nangyari noong 2017. Kasi hindi naman talaga naulit yan noong 2021 bull market. Ilang altcoins lang ang talagang nagrally nun at mas lalo na ngayon. Ang dahilan dyan ay napakadami ng altcoins. At kung hindi nyo pa napapanood yung content na ginawa ko dati about altcoin season, panoodin nyo yon. Especially yung mga bago kasi maraming misconception dyan. Nag-aantay sila ng altcoin season. If you wait for altcoin season, you are late. You will buy at the top of the market. Anyway, ano masasabi nyo dito kay Mantra? Ito ngayon ang top performer ng RWA niche at ang sector na ito ay patuloy na lumalago at mataas ang interest dito ng mga institutional investor kasi nakikita nila yung potential nito in the future and it could change the landscape of traditional financial system. So nandun yung narrative. I am bullish with RWA at sa tingin ko mas lalo pa itong lalago in the future. Kaya yung ibang mga project dito ay maganda talaga i-hold for long term. Not financial advice. At yun lang ang crypto review natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.